Ginoo. Diha sa imuha Ginoo Jesus. Hallelujah. Salamat kaayo Ginoo nga among i-delight ang among mga kaugalingon diha sa imong presensya Lord God. Salamat kaayo Lord sa tanang panahon. Pag-ikuban ka kanamo Ginoo Dios. Wala yung posible diha sa imuha Ginoo. We continue to declare Ginoo nga gamhanan ka sa among mga kinabuhi Lord God. Gamhanan ka na Dios nga among ialagaran from generation to generation Ginoo. Simbahon ang imong ngalan Lord. Hallelujah Jesus. Hallelujah Lord. Oh, we bless your name Jesus. Let's continue to lift
he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. So let us come before the Lord and let's cry out, Dios, 3 times, and let's pray. Dios, 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 Dios. Yes, Lord. We are praying right now, Father God, and trusting you in all these things, Lord God, Father. Lord, we may feel, Lord God, that we are, Lord, we are not attacked by the enemy. That we know, Father God, that the enemy will not win. He's already defeated in Jesus' name. Hallelujah. Salamat kay Diyos, Lord God. Sa iyong pagkabuhat na dahil sa aming buhay. Lord, as we continue to pray for our families, as we continue to pray, Lord God, for our loved ones, as we continue to pray for our friends, for our colleagues, Lord, ang mga mag-ampong Ginoo Diyos na iniwan mo sa heart because we know that you are the right God and nothing is impossible sa kanimo Ginoo. Lord, ang mga salita ng Diyos, mag-among kami uhuan God, kaya kamalo kami, kung usa na kami mahanap ng Ginoo. Lord, kaya posible na kanimo. Lord, kaniwasan sa kanan, hindi maabot, pinaali ng Ginoo Jesus, Lord God. Lord, nahimo kami na anak ni mo Diyos, tungkol kay si Jesus na makamatay sa krus, umugasan ang among mga sala, pinaali siya kami dugo. Ginoo, anak kami ng Lord God, sumatumbangan, nag-aampun, nag-asayo ng Ginoo. Lord, kaya wala yung posible na kanimo. Kami na yung mga anak, Lord God, nagpaubos, umalis na pagtuo, magsayo, magsimba na sa ngalan mo. Lord, we pray, Lord God, even for our nation. We pray for Philippines, oh God, because the Philippines is for you. Lord, pasayuma ang nasun niyo. Have mercy on us, Lord God, Father, for committing sins, Lord God. Pero wala ka kalimot kanimo. Lord, take away the pride of life. Take away the pride of God, the lust of flesh. Take away, oh God, the lust of the eyes. And Lord, ikaw, Lord, Diyos, wala kang puti, Lord. Salamat sa iyong pagpanalangin, Ginoo. Walang lain ng salita, kundi ikaw lamang, Diyos. Dahil mo kami na puti, Diyos, tungkol kay Ginoo Jesus. We are holy because you are holy, O God. Thank you, Father. You will be praised. You will be praised. You will be exalted. You will be magnified. Oh, Good morning, everyone. Good morning, everyone. Inya sa imong kapalig na nalipay ko nga nakakaroon. Nalipay ba mo nga na inyong katapad karon? We also welcome ang tanan nagatanaw sa ato sa live. We welcome to Mindanao Full Gospel Church service and we encourage everyone no to please share our live aron naapoy mga makadungog sa pulong sa Ginoo and also namo sa online nagtan-aw, please invite your family aron sila pod makadungog sila sa pulong sa Ginoo and also we encourage ang mga ginikanan no please ipa-join nato tong mga bata sa Sunday school aron sila pod na po sila makatunan. So again, lingiyay mo tapad niya siya. You look beautiful, you look handsome. Amen. So salamat kay sa Ginoo no kay kita labi na nanad tang Kristohano no muna isgutan ni Pastor Jerwin na so good na Kristohano mi never jud mi naka-miss out og Sunday maski isa ka beses but para sa atong Kristohano more normal na ni siya but there are people
na wala nila na taga-ag value unsa ka importante na magsimba gyud sa Ginoo mo nang permitted jud taga ingon every Sunday. I'm so glad that you're here today. Nga naa jud ta madaogon jud ka naa ka dinhi sa balay sa Ginoo. Amen. So this morning let's open our Bible in the book of Romans chapter 12. We're going to read from verse 1 padung sa verse 8. So pasaylo lang ninyo akong tingog igsoon no kay gihubak mong gyud ko mo nang inani akong tingog pero I know nga mag-speak ya po ng Ginoo sa ato. So let's all stand, manindog tayo, let's read all together. Ako una sa verse 1 and kamo sa verse 2 and so on. Romans chapter 12 verse 1 padung sa 8 it says here, therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. Amen. Let's bow down our heads and let's pray. Ginoong Diyos, daghang salamat, Lord God, ning takna sa kabuntagon, sa pagdala sa imong mga katawan nining lugar, Lord, ug labaw sa tanan, sa imong presensya, Ginoo, nga magapataliwala ka namo. Lord, nagaampo mi nga sa diha nga kami magapamati sa imong pulong, Lord, andama mong una kasing-kasing mong dalunggan, Ginoo, nga makadungog jud kami kung unsa imong mensahe sa tagsa namo ka kinabuhi, Father. Lord, nagaampo mi, Lord, nga imong i-remove ang tanan mga tunok, tanan mga bato, tanan anything, Lord, nga makadisturbo sa pagpamati sa imong pulong. But we pray that our hearts will be good soil, that as your word is planted, mutisok kini sa mga kasing-kasing, mabutang sa mga una-una, ug among makinabuhi, Father. Lord, salamat kay Ginoo, ikaw among himayaon, ikaw ang magapamuhat bala ang Espiritu, panalangin mong alagad, panalangin mong katawan in this place, Lord. We thank you, we honor you in Jesus' name we pray. Amen, amen. Tama ka pang lingkod. I know some of us familiar taning Romans chapter 12, verse 1 to 2, no? But ato ni gitan-aw taman sa verse 8, kay naatay pagalantawon nga another aspect ani nga passage, may tungod ani nga text. And so, this morning, our message is entitled, Why We Serve God. So kapila na kay na ninyo madunggan, halos tanan siguro pastor, sige na ginabalik-balik ng mga lagad ta sa Ginoo, mga lagad ta sa Ginoo. Sige na siguro in fact pila ka weeks ago, di ba? Nagisgot gyapon ta ani may tungod sa pagpangalagad sa Ginoo. But nganong why, next slide please. Why many Christians ang gitawag mi gyud sa Ginoo pinakauna, kita mo yung mga Kristohanon. Hindi yun ka-expect nga yung silingan, nga wala pa nakaila sa Ginoo, mga lagad sila sa Ginoo. Ang pinakauna nga gitawag sa Ginoo, kita. Ini mo tapat ikaw. We need to understand nga kaning moingon ta nga mag-serve ta sa Ginoo, gitawag ta o gikoman ta sa Ginoo. When we read sa scripture, wala ningon ang Ginoo, please pangalagad mo sa ako Every time we read the word, meaning you'd serve the Lord. Meaning, it's a command by God. Wala nang hangyo ang Ginoo nga mga lagad ta sa but it's a command. Although, dili siya command nga pinaiso nga dapat mga lagad dyan mo, but it's a command by God, meaning, kinahanglan dyan nato sundon. And it's a call by God, gitawag ta, walay bisag kinsa kanato,
lingay mong tapad. Walay bisag kinsa kanato nga wala ta gitawag sa Ginoo. Aron nga mag-serve sa iyaha. Muna, pero ang pangutana is that nga naman nga daghan mangyapon taliwala mo tatong gingon sige man tagkadungog ana bisag asa ang mga pastor kapila na ginabalik-balik nga mga lagad ta sa Ginoo. But why is it nga many Christians don't serve God? Ang ano man, nga dagan mangyapon Kristohanon, nga wala sila nangalagad sa Ginoo. It's because most people don't know why we serve God. Isa sa rason is, wala ta kabalo. Some people will say, nga mga lagad pa man ko sa Ginoo, nga dagan naman sila diya sa atubangan. Nga mga lagad pa man ko sa Ginoo, nga okay naman ko sa akong kinabuhi. Nga mga lagad pa man ko sa Ginoo, so may makuha na ako kung mga lagad ko sa Ginoo. And so, muna itong pag-iisgutan karon, nga mga kinahalan ta, mga lagad sa Ginoo. It's not about nakabalo ba ang mga Kristohanon nga kinahanglan sila mga lagad sa Ginoo. Kabalo sila. Pero nga nung dili, kay wala nila nasabtan, nga naman kinahanglan man ko mga lagad sa Ginoo. And although, naapoy ubang taong kabalo sila, nga kinahanglan sila, naa sila reason, nga nung gapangalagad sila sa Ginoo, but they have the wrong reasons. Nganong naiuban Kristohanon wala nagapangalagad sa Ginoo kay na sila rason mga lagad sa Ginoo pero sayop nga rason. Sama sa mga lagad ta sa Ginoo kay panalanginan ta sa Ginoo. Kung dili na lugar ka panalanginan sa Ginoo muundang na lugar kag pangalagad. Mga lagad ta sa Ginoo kay tubagon niya atong pagampo. Kung dili lugar tubagon sa Ginoo in a way that you expect ang iyong i-answer yung prayers di na ka mga lagad sa Ginoo. Mga lagad ko sa Ginoo kay aron nga ayahay ang kinabuhi. Kung dili lugar ayahay ang kinabuhi, di na ka mga lagad sa Ginoo. Nakuha na ito mga kaigsunan. Unsa ni kay importante, nga nung importante kay ni nato pagaisgutan, nga man nga kinahanglan ta mga lagad sa Ginoo. Kay maybe some of you gusto mga lagad, pero dili ninyo masabtan. And again, when we say serving the Lord, dili lang siya, wala lang tanagisgot lang din sa simbahan, no? But then again, in a general aspect, ato ng pag-isgotan later on, unsa di ang giingon dinhi ni Apostle Paul, nga unsa nga mga butang nga pwede ta makapangalagad sa Ginoo, dili lang sa simbahan, but in general. Kaya again, ang pagtawag sa ato sa Ginoo, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, but also, to love your neighbor as you love yourself. So, dili lang enough nga, dili lang sa simbahan ta, gapangalagad sa Ginoo, but apil pod kung sa tagapangalagad, kung gawas ta sa simbahan. Amen? Nabay tao diha? Ang unang rason, igsuon, nga kinahanglan nato masabtan, why we serve the Lord, unang nga butang is that, ato ni i-base din sa Romans chapter 12, ha? Una is, to deepen our relationship with Him. Kinahanglan natong masabtan igsoon nganong gapangalagad ta sa Ginoo kay aron mas mailan pa nato ang Ginoo. So ang focus day sa atong pagpangalagad is all about God. Kung dili man guni nato masabtan igsoon ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dali ta ma-burn out. Dali ta ma-discourage. Pag naalay, wala lang nisugot si pastor, wala lang gi-approve imong request or imong kanta or whatever, bawalan lang sa una, kisa man din sa worship team, bawalan lang uyab-uyab, hindi na din kaganahan. Pero dili man na mao atong motivation, ang reason nato is, mga lagad ta sa Ginoo, aron mas mailhan pa nato ang Ginoo. And when, kana atong reason igsuon, makapadayon o makapadayon gyud ta pagpangalagad kay walay bisag kinsa nga Kristohanon nga makaingon siyang to the highest level na yung pag-ila sa Ginoo. Tama ba? Walay makaingon sa ato nga enough na akong kahibalo sa Ginoo. No. Every day na ate pwede bag-o nga ma-learn kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. So ingon din sa verse 1, ingon that, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So kinahanglan din ngano ding mga lagad ta igsoon atong rason kay para mas makaila pa ta sa Ginoo. So natay pagalantaw na mga example.
based sa Bible. Sa Bible lang tanong kay kung mag-example tag tao, dili ba perfect ang tao, basing mapakya sa unahan, dili na to makuan. So magtanaw ta, next slide please. Magtanaw ta sa Bible. Pinakauna is that makita na to ang kinabuhi sa mga disciples. When you remember the story, daghan kay mga tao nga nagsunod-sunod kay Jesus. 5,000, more than 5,000 actually, kay sa ilang panahon, sa Bible times, ang ilang ginaiap patriarchal sila, so ilang ginaiap lalaki na. So when the Bible says 5,000, mga lalaki na, so most likely, katong gipakaon ni Jesus, sa kinsay nagdakog Sunday school, pila ka tinapay o pila ka isda. Sa pagpakaon ni Jesus, dili lang to actually 5,000. It's around doble pa, kay napay mga bata, napay mga babae. But, after nga gipakaon na sila ni Jesus, and Jesus started preaching about what it takes to follow the Lord, what it takes to serve the Lord, nga kung dili nimo igugmaon nimo imong magpapa more than me, you are not worthy to be my disciples. Anong ubadagan sila gayson, Lord, busy pa kay ko, sunod na lang, napakoy buhaton, nakoy bagong negosyo. And then, when the Lord told them, when Jesus told them, what is the requirement to follow the Lord, hinay-hinay silang nagbulag-bulag. And ang nabilin lang is ang 12 disciples nga gipili ni Jesus. Many Christians claim to love the Lord, to follow the Lord, but when real times, kung reality na, tubangon na kung sa kalisod, ngay challenges ang pagpangalagad sa Ginoo, hinay-hinay, ma-disperse ang mga tao. Dagan mga Kristohan, ganahan lang ta sa benefit of being a Christian. Panalanginan ta, tubago na itong prayers. Pero ang ingon din ni, we serve the Lord. Ang mga disciples, sa diyang gitawag sila sa Ginoo, na-discover na ilhan nila kinsa ang Ginoo. Na-discover nila that this teacher nga atong ginasunod, magbuhat siya milagro, makaayo siya, makawalk siya on water. Can you imagine? Although ang 12 lang yun ang giselect ni Jesus, no? But there are other few nga makitaan unta nila ang mga pwedeng gibuhat ni Jesus, mga milagro ni Jesus, if only they choose to serve the Lord. If only they choose to follow Jesus. Mas dagan pa unta nga mga milagro ang ilang pwede masinati. Pero wala nila nasinati. Why? Because wala nila nasabtan nga ang pagpangalaga day sa Ginoo, it's all about knowing Jesus more. And dili lang sa 12 disciples, gawa sa 12 disciples, naapag yung core group si Jesus. Which is, si kinsa? Si Peter, si James, and si John. Nga sila yun, nakakita sila sa transfiguration. Kita sila sa himaya ni Jesus. And dili lang pagyud sa tulo, naapagyud si John. Pero according sa mga scholars, ngano daw, ingon daw si John nga siya favorite. Siya man po yung nagsulat sa John. O, pabor-pabor siya sa yung self. Baya siya sa yung self. Ingon siya favorite ni Jesus. Pero, gitawag mo siya John the Beloved. So, si John, among the disciples, napagay si John. Nga, even sa point nga gi-crucify si Jesus, siya rin nabilin. And that's why siya gibinla ni Jesus kay Mary. Nakuha na to. Nasabtan na to. Na ang atong pagpangalaga day, it's all about knowing God more. Si John, nakitaan dyan niya nga, tinuod dyan ng Ginoong among gina-follow. Okay, even to the last breath of Jesus, He was there. And nakita na to, grabe ang pagpamuhat sa Ginoo kay John, wala siya namatay. And siya ang nagsulat sa Revelation. Because nakalimtan nila that it's all about knowing Jesus. It's all about discovering kinsa si Jesus. And that is what Mary did. Wala siya paki. And mas masabtan dyan ni nato igsuon when we look at ang culture sa mga Jews in their times. Ang babaeng lalaki, dili na pwede basta-basta maghalubilo. Dili na sila pwede basta-basta mag-uban. You remember the story sa diya si Jesus, labi na yun sa Samaritan, di ba? Dili na basta-basta ang men and women kay naanay distinction sa ilang panahon, ang babae ug lalaki sa una. But Mary, he didn't care. She didn't care. Unsay mga ingon sa mga tao sa iya. But iya lang is kani nga moment
Gusto ko mag-spend time with Jesus. Namati siya unsay mga wali ni Jesus, unsay gistorya ni Jesus. And Jesus commended her that she chose what is better. Meaning ba, ningon ba ang Ginoo nga sayop ang gingon ni Martha? O, dili. Ingon man Ginoo, better lang ang kay Mary. Dili sayop, magkabisi-bisita. Pero I hope nga sa inyong pagkabisi-bisi sa pagpangalagad, dili mo mawala inyong focus sa Ginoo. Dili nga nagtindog ka din sa atubangan na na-focus na ka unsa na chords or nagkanta ka na focus na ka unsa lyrics. Na wala nakatuloy naka-worship sa Ginoo. Na madistract na ka sa imong katapad. Na wala nakatuloy naka-worship sa Ginoo. It's all about Jesus. It's all about sa imo bang pagpangalagan napaduol ba ka sa Ginoo? If not, then you need to check your heart. Kung ang imong pagpangalagad medyo nawalayo na noon ka sa Ginoo, then i-check imo kasing-kasing. And ask yourself, nganong gapangalagad ko sa Ginoo? Dili pasabot nga kailangan all the time malipayon ta sa tong pagpangalagad. Dili pasabot nga kailangan dasig yun ta, on fire yun ta always. Because there will be moments na ma-weaken ta. But what we're trying to say is that you need to always check your heart. Kani ba, nitubo ba ko sa akong pag-ila sa Ginoo? Na-discover ba na ako kinsa ang Ginoo sa akong kinabuhi? You need to check your heart. What is your motive in serving the Lord? Isa ni sa struggle sa mga praise and worship ba? Ngapil ko sa praise and worship kay Chuy. Dagan-ganahan mo cheeks. Dagan-ganahan ng mga kuan. Ma-in love sa akong golden voice. Musikat ko. What is your motive in serving the Lord? If your service, if your ministry does not draw you closer to the Lord, ayaw ang dangi. But you have to check your heart. Tama pa ba ni ang pagpangalagad? Tama pa ba ni? Or, Lord, bag-uha akong kasing-kasing. Kung nagsugod ko, nga di mao akong motive sa akong pagpangalagad, Lord, then change my heart. That my purpose why I serve you is that I would discover and know Jesus more in my life. Amen? Inaymuntapan, mga lagan na ta. Kaduay igsoon is that why we serve the Lord is to embrace God's will. Ngon din ni in verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Kisay gusto sa good, pleasing, and perfect will sa Ginoo? Hello? Kisay gusto sa good, pleasing, perfect will sa Ginoo? Kita tanan, tama? But the question is, nangalagad ba ta sa Ginoo? Because God's good, pleasing, and perfect will always siya na balik sa pagpangalagan nato sa Ginoo. Because the will of God sa ato at tanan kastuhanon, according sa Bible niya, is that pag mo atubang ta sa Ginoo, ingnon ta sa Ginoo, well done, my good and faithful, unsa? Servant. So ang tawag jud sa Ginoo sa ato at tanan igsuon, nga mangalagad ta sa Ginoo. So ang will sa Ginoo is that when you pray for God's perfect, good, pleasing, and perfect will, it will always lead you to service to God. Meaning kung mangutana ka, Lord, mo ba ni nga business ang imong ihatag sa ako? Mo ba ni nga trabaho ang imong ihatag sa ako? Mo ba ni nga eskwelahan? Dini ba ko nimo pa eskwelahon? Lord, mo ba ni nga pamilya? Gusto ko nimo mabilong. And in your work, in your career, in your success, nagapangalagad ba ka sa Ginoo? Gakahimaya ba ang Ginoo sa imo?
Are you walking in God's will? And if not, you need to really check kung mo ba dyan ang kabubuton sa Ginoo. If you have been praying sa isa ka trabaho, and then ang imong trabaho makakompromise ka sa iyong pagpangalagad sa Ginoo, then that's probably not God's will. Anything nga makapalayo sa atwa sa plano sa Ginoo, anything nga makapalayo sa atwa nga wala na tay panahon sa pagpangalagad sa Ginoo igsuon, it's not God's will. Kaya ang will jud sa Ginoo nga kitang tanan, maglakaw jud ta padulong nagasunod ta sa iya. So I want you to think, pamalandungan nato. Wala ba din mo nag-wonder? Nganong naay mga trabaho nga ganahan na unta kay mo? Ba? Ganahan na unta kay mo, kay dakog sweldo, ayahay. Pero nganong kikuha man sa Ginoo? Because the Lord knows, compromise na ka. The Lord knows, wala na kay time sa iya. Kitaan sa Ginoo, nagka-busy na ka. Wala na ka naglakaw day sa will sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kita tanan gusto ta ng will sa Ginoo. Pero sometimes, the good and pleasing and perfect will sa Ginoo, sa atong POV, dili siya good, dili siya pleasing, dili siya perfect. Para sa kay Jesus, ang will sa iyang amahan is mamatay siya sa cross. Ayon nga kita mapasaylo sa atong mga sala. You think sa perspective ni Jesus, that's good, pleasing, and perfect? Kasi gusto din yung willing mo mamatay mo para sa ubang tao. Wala, di ba? Kasi in love, kasi ilang asawa, o silang bana, willing mo mamatay para sa ilaha? Or mapaiso para sa ilaha? No, wala sila nitanaw sila asawag ba no? You see, human as we are, maski pag may tagga-oros pa natong gugma, dili na inanak ka sayon. That we sacrifice ourselves for others. And even we might think si Jesus ang Ginoo man siya. Kuan man gyud perfect mag si Jesus sayon na sayo. No. In Gethsemane, it was proven na dili sayon sa iya. Halos mahilak na siyang dugo. Gabi na yung hilak. Gabi na yung beg sa yung Father, but yung ending is not my will, but your will be done. And in our service diya sa Ginoo, sometimes we think ang will sa Ginoo por sa tayahay ba? Oh Lord, good, pleasing, perfect, yun Lord. But sometimes, the will of God is to mold us nga may mutang sama ni Kristo. So, ang pag-mold sa Ginoo, dili lang ang pag-mold niya nga, depende. Kung ang imong hulma, nagsunod jud ka sa Ginoo, di na kanya kailangan mo akon. Pero kung medyo nagpasaway ta, dili mao ang will sa Ginoo sa ato then sometimes He breaks us, aron nga i-mold ta niya balik. Pero ang nakaayo lang igsoon is that because it is God, it will always be good. Dili man siguro sa atong perspective, pero iyag yung kabubuton sa atwa is always good, pleasing, and perfect. Pero ngun din ni, unsay una aning good, pleasing, and perfect? Do not conform any longer to the patterns of this world. Meaning, unsa may sa world, ay pagpangalagad sa Ginoo, di man ka makakwarta na. Nagasweldoan mo diya sa inyong simbahan. Sikat day ka na. Successful day ka na. Unsa may madaw-daw nyo, that's the world will say. Hago-ago lang ka, kapoy-kapoy lang ka. Namaban pa dyan, di pa dyan ka i-appreciate. Huwag dyan naka-appreciate sa ako, abay. Always remember, brothers and sisters, that our labor in the Lord is not unseen. Walay mga gibuhat nato para sa Ginoo nga wala nakitaan sa Ginoo igsuon. Muna ingon diha, kung gusto din nimo masinati ang maayong plano sa Ginoo sa imuha, then choose not what the world says. Pili ang lisod. Lisod siya.
Pero ang ending igsuon naa ang Ginoo na nahimuot siya sa atong kinabuhi. Inay man tapan mga lagan na ta. Inay man tapan mga lagan na ta. Nga naman igsoon, mag-iskutaan ingon din ni to embrace God's will. Because dagan kita reason, no? What is your pinaka main reason, no? Nga nung dili mo go-serve sa Ginoo? BUSY. Tama? busy. Busy manggod ko. Pero nauna na to. Pag sa tabahuan, inon kasi mo amo nga kaltasan ako imo isa ka bulan na sweldo kung di ka mo ani. Hello? You think di ka mo ato sa tabahuan? Maski pag unsa na kay kaka-enjoy diya inon wa kay sweldo ka na bulan. Di ka mo ato dayon diretso? Hello, nabay tao diha? Kung ang mga estudyante may nga maista nga bagsak dayon ka kung dili ka mo buhatan eh. Di ba mahadlok din mo? Kung may nga niyong mama nga grounded ka, wala kay allowance. Di ba mamati din mo? Tama ba? Tama dili. But why is it when it comes to the Lord? Mag-feeling na ito nga pwede ra. Nabay tao diha? Nga naman pag when it comes to the Lord, feeling na ito nga pwede ra. Makasabutan na si Lord. Kung naatay inana kahadlok sa atong tabawan, sa atong teacher, sa atong mama, isn't it dapat mas labaw kay Lord? I mean, dili man out of fear atong pag-serve sa Ginoo, no? Dili man dapat nga nahadlok ta kay di ko panalangin na ni Lord, dili man noon na mo ang point. Pero ang point is that if we value people and we fear people, which is pwede na i-change sa Ginoo in the long run, imong manager or whatever, then how much more dapat ka ang Ginoo, mahadlok sa Ginoo. You fear the Lord and you honor the Lord and we embrace the will of God. Pero why is it pag mayngon no will ni God, dali ramang kaitang mayngon nga, Lord, di ko ganan sa mo will. Kadungog na ta ang Holy Spirit, mayngon nga mo, lagi na buhata. Mayngon di apunta nga, Lord, sure good ka, Lord? Nga no, laging mayngon ang Ginoo nga, panalanginan ta ka, di mo lagi ka mayngon, Lord, sure ka, Lord? Ha? Pero nga no, malaging pamingon ng Lord, ang Holy Spirit nga, pagwali sa imo silingan. Wali na imong tapad sa jeep. Gitawag ta ka nga mahimo kang kuan, intercessor. Ano man din, lisod man kay sa tumingon, yes Lord, I accept. Yes Lord, I receive. Pero bitog panalangin, maingon si Lord, na ako'y mga panalangin. Kita di pinakauna mo kuan ba mo claim. Payagudan ng ayuda. Ba? Pag ayuda, kusog kay mareklamo sa ilang kapitan o sa ilang mayor. Pero pag ayuda, number 1 naglinya. Nanataw sa Ginoo ba? When it comes sa panalangin sa Ginoo, mingon ta, yes, this is your will, Lord. Pero when it comes sa mga commands sa Ginoo, magduwa-duwa ta kung iya man ang will or dili. Hello? Again, brothers and sisters, we serve the Lord to embrace the will of God. Nga naman, muna ang plano sa imuha. Muna ang kabubuton sa imuha. The good thing, brothers and sisters, is that kung musunod lang yun bitaw ta sa will sa Ginoo, di yun ta alkansi. Di yun ta alkansi igsoon. Many times na ako ginashare, no, ako, gusto may akong doktor. Gusto ko madato kay ko sa ngatanan. Gusto mag-medical mission na rin ko. Wow! Salin-salin na kay Lord. And to be honest, ever since I was young, nagdako magyud ko sa pamilya nga, magkano mga achiever ba, akong mga parents, grandparents, mga teachers, and everything. So, naagyo ko pressure since nagdako ko nga, inanadyo ko ma-achieve. And then, pag
pag college na ako, mula gito gusto ko doctor, gusto ko nga mo succeed ko, successful ko. And then, a year after, sa ding nag-eskwela ko Bible school, maulo ko ingon. Every time mangutaon na ang mga teachers, mga classmates, kanang asa na mag-eskwela, maulaw ko. Dili ko proud. And then, pag pila ka years after nag-graduate ko, dili ko, maulo ko ingon nga pastor ko. But then I realized, brothers and sisters, no, although wala ko na yung doctor, but I have been used by the Lord to be the doctor of emotions, of the spirit, of the heart. Wala ko na yung teacher, but God used me to teach. And na-realize na ko nga, although dili man gyud tanan gitawag og pastor, no, dili pwede kay walay mamati kung pastor natang tanan, pero the point is, yan ako na-realize nga, how blessed we are. Kami ni Pastor Jerwin, dagan kami mga experiences nga makaadtumig mga lugar, makaadtumig mga mahalo na hotel, makaadtumig nga all expense paid by the Lord. Libre tanan. Na-enjoy na mo na. And we realize kung manarbaho mi, dili na mo ma-enjoy. Kinahanglan mag-save ka, maningkamot ka, dili na mo ma-enjoy. But because you're serving the Lord, ang mga benefits sa pagpangalagad sa Ginoo, gabi kayo. Mga naman, again, we are not serving the Lord because of the benefits. But kung maglakaw jud ka sa will sa Ginoo, musunod jud ng benefits. Naajud ka sa will sa Ginoo, uban-uban guni mo ang Ginoo. Pag naajud ka sa iyang will, naajud ng panalangin. Ano man, uban man nimo perminti si Jesus. Uban man nimo perminti ang Ginoo. Although it doesn't mean nga perfect among life. Dagan mi struggles, even our small wish dili ginatubag sa Ginoo. But we know that there's still a far greater purpose, and that is our next point nga, to fulfill God's purpose. Mo dyan ilabaw sa tanan. Kinahanglan nato mo grow ta sa atong relasyon sa Ginoo, so that ma-discover nato ang will sa Ginoo. And then, kung ma-discover na nato nga muni ang kabubuton sa Ginoo, then, mulakaw ta sa iyang purpose. Mo-fulfill na to. Kabalo ba tayo igsuon? Nga naitawag ang Ginoo nga ikaw adjud iyang gamiton. Nga kung dili ka mulihok, madelay ang mga plano sa Ginoo. Hindi mo dapat importante ka. We may think nga dili valuable atong ginabuhat sa gingayan sa pero dili igsuon importante kayo ka. Nga if you're not going to do your job or your calling or your purpose, madelay ang mga plano sa Ginoo, ang pag-enhance sa gingayan sa Ginoo. Ingon din sa atong gibasa in verse 4. For just as each of us is one body with many members, and these members do not all have the same function. Ingon din dili tapayiho. Nim tapadili tapayiho. So ayo i-compare mo kaugalingon sa ako or sa imong katapad. Layo man nilang talent. Layo man ng skills. Pero ingon din so in Christ, we though have many, form one body, and each member belongs to all the other. Ini mong tapad, you belong to me. We all belong to Christ. We belong to each other. Muna kakalimtan sa mga Kristohanon mo ng dagan kompetisyon sa mga simbahan. Nga kalimtan nato that we all belong to Christ. We all belong to each other. Muna ingon na mo, kung girajang mo sa ubang simbahan, wala mo dawat sa inyo, halin mo din Di may matter about membership. Kung pila ka po ka member. We believe that we are all members of Christ's body. It's not about church. Paabot na to sa langit, yung tayong nun, asa ka nga simbahan. This is what Christians forget today. Nga big deal kay na sa atong simbahan, kay sa atong pastor, pila ka book member, pila atong tithes, unsa ka dako atong church, unsa ka tsada atong praise and worship, unsa ka sikat atong simbahan. We all forget that kitang tanan part ta sa lawas ni Kristo. Maski unsa pa kadako atong mga simbahan sa Kristo, gyapoy ma-honor. Dili kita. Ang ulo gyapoy makitan. Ni aday mong tapad bi. Kaaya-aya ba nabay glory ni God yang nawong? Si Christ ang mangyapon ang ma-honor. So it doesn't matter manang kita ang mga churches dapat dili ta dapat mag-compete.
Dito dapat mag-compare kanya man nag-function. Ng mga churches nga muni ilang gift. Kita naapod ta sa church mo jud niya tong gift nga wa jud po'y makaawat sa atoa nga mo po ni. When it comes to gift giving, sisira kay na. Kung ano na, insigida na. Yan naman, naahabit mo man atong culture, mo man na atong habit, mo man na atong na-practice. Pero sa ubang church, dili po, lisod po na sa ilaha. Napaya, mga practices and culture ng ubang church, nga dili po na ito pwedeng awat-awat. And that's the problem of the church today. Kaya unsa ito makitan sa YouTube, unsa makitan nato sa Facebook, awat-awato nato. Which is, that is not God's calling for the church. Na atay own identity. Na pamilya man ta. Di ka pwede maingon nga, may mantod pamilya nila ko ano, Henry C., dito raon ta ko na bilong. Kaya di amang ka nga pamilya, asa ka nga pamilya, di ka bilong sa Ginoo. And you succeed, you excel, on asa ka nga pamilya gibutang sa Ginoo. And yun din ni, kitang tanan, importante ta diha, sa ginghayan sa Ginoo igsuon. Umana, inayam tapan mo, lihok na ta. Ingon din ni, we have different gifts according to the grace given to each of us. Meaning, ang grace nimo, grace nako, lain-lain nga grace ang gihatag ang Ginoo, lain-lain nga gifts gihatag ang Ginoo sa atoa. Muna, ingon diha, if your gift is prophesying, prophesy in accordance with your faith. Next slide, please. Wala na, no? Wala na nila kung nabutang. And then, ang next, if it is serving, then we serve ta. If it is giving, give generously. If it is mercy, then do it cheerfully. So, meaning, ingon diha nga, unsa nga gasa nga naa ka. Inay mong tapad, you are a gift. Gift ka sa gingharian sa Ginoo. Dili ka walay pulos. Remember, brothers and sisters, very simple. Nga naman body ang example ni Christ. Because ang body, although ang nawong ang atong una makitaan, per every part of the body is important. Kung mayon ka nga kukura ka, tumbi galing na imong kuko. Or madukdukan galing na sa martilyo. Ang kukura ba ni mo mabati? All the parts of your body will feel. Kung masakit imong ipon, every part of our body feels. Meaning, dili kitang tanan, importante ta. Don't you know that even yatong usay kay arte naman kay taba, kay dita gusto nga hairy kayo, ang atong mga skin, gusto na to hamis, kanuli mga bok-bok. Pero actually, every hair, nanay purpose na ma-hair sa atong kilikili. Nanay purpose, it's to preserve, to protect us, nga walay manulod, nga dili maayo nga elements sa atong kilikili. Every part of our body na siya role. Excuse me. Even may nga mga tao nga appendix, wala ni purpose. Siguro wala pa lang na-discover sa mga doctors. Pero I believe na siya purpose. Okay, wala na gibutang sa Ginoo without a purpose. And that is something we forget. Na feeling na to, gamay ra kay ta. Feeling na to nga, wala mo ko'y naabot sa kinabuhi. Feeling na ko, inaani ramang ko. Apan sa atubangan sa Ginoo igsoon, you are valuable. And you need to live out the purpose of God in your life. Excuse me. Sorry mga igsoon. Luhubak yun ko. Anyways, we need to live out the purpose of God sa atong kinabuhi. Unsa may tawag sa Ginoo sa imo ha? Unsa may talent nga naa ka? Hindi mo tapad, unsa may talent? Kaon? Yaw-yaw? Kisa na yung yaw-yaw? Inyong talent sa yaw-yaw, you can use it for God's glory. Alam ito, di ba pag magyaw-yaw ka, wala ka gawnaw na kung namati ba nimong kuan, giyaw-yawan or dili.
Inana po dapat ta when sharing the gospel, it doesn't matter. Di ta mo undang antod nga mundawat sila sa Ginoo. Amen? Pero aside, the problem is, gabi kay nato gamito natong talents and gifts sa gawas. Pero sa Ginoo, salin-salin na lang. Inay mo tapad ayo, tagaig salin ang Ginoo. Mga estudyante, magbalik na po ng klase, no? I hope that you give time to the Lord. May kay mumusayo dito sa niskwilahan ba? Kay gaduhan man mo. Mukanta mo, gabi kay practice. Pero kung magpatawag si Kuya Alex din nag-practice, joy mo tong Ang tamaan, palangga ni Lord. Amen. Palangga ta ni Lord. Nga naman, dili gusto ni Lord nga masayang ang gifts nga yung gihatag sa inyo, Inyong ka-bright, gamitan na para kay Lord. Ayaw lang gamitan yung talents and gifts, yung ka-bright, para mo succeed mo. But like Solomon, ayang gipangayo wisdom, pero gi-bless siya sa Ginoo. Dili lang wisdom, gihatag tanan sa iya. It's not wrong to be smart, to be bright. Naman po iban kastuhanon ba, mag-smart shaming? Ngayon nga, di man na importante nga naka-eskwela kag Bible school. Ang importante raman nga, kanang anointed ka by the Holy Spirit. Dili pod. Kay naaman pod, like for example, sa amo, ako, gabing smart shaming sa ako, katong nag-masters ko kay, kanang, feeling nila pasikat kay ko nga mag-master ko. No. Pero actually, dili man gud siya about pag unsa lang imo natun-an, but it's all about the journey and what you learn. And something when I went to Baguio, what I learned is that kanang the more that you know the Lord, kabalo ka, ang among mga professors, they were missionaries, 80 years old, nag-missionary for 50 years, 60 years, ang mga maestro na ako, but they are still very, very humble. Dili ka makabati sa ilang nga kinsa na gyud sila, tungod kay reverend, bishop, unsa ba yung mga title diya, they don't matter. Pwede ra, sir, ma'am, they don't care. Ano man, because their service to the Lord is for God's glory. Dili sila ga matter og title. Pero kita, di lang matawag pastor, inod lagpas, mamadlong na din, dili lagi pastor. Although, dapat man jud mo honor sa pastors, no? Pero dili siya mahimong dapat nga big deal, kaayo ba nga ikasakit na jud nato, magmayo na gyud ta, kay di ta gitawag reverend, ilistin na akong pangalan, butang yun nag-reverend. It's not about that. Okay? At the end of the day, the glory is still sa Ginoo ra gyud igsuon. So, go ahead. Be smart. Cum laude, tanan, everything be smart. But use it for the Lord also. Ayaw kalimti ang Ginoo. Succeed, excel. Praise the Lord, no, atong mga estudyante. Halos sa gyud tanan gyud atong mga estudyante, nag-excel gyud sila sa ilang studies. I applaud you for that. Pero, buhata po na para kay Lord. Amen? Kung excellent ta, gabi kay ta, madlok ta, magbilar-bilar ta para sa school, how about kay Lord? Kung mayon tag-busy kay ta, how about kay Lord? What if si Lord mayon nga busy pod ko? 7 billion people ga-pray sa iya, nga panawag saya, mayon si Lord, busy kay ko, ako'y time nimo. Ganahan mo? Muna igsuon, nasugod karon, inim tapad sugod karon, pangalagad na. Sugod karon, paggamit na ta. Ay napagdugay-dugay. Amen ba? Again, let me end with this, no? Ang atong pag-serve sa Ginoo is, again, is not limited to the four corners of this church. Before ko mag-end, I'd like to thank di ay gahapon, no. Yesterday, naghatag-tag mga school supplies
and natigamay na VBS yesterday. And pasalamat ko sa Ginoo kayo na yung mga kauban na to na sila dito, nag-serve sila, yung mga nagtudlo, nag-assist, and also na yung mga nag-sponsor. Salamat sa Ginoo. That is what the Bible says. Diba? If giving, if serving, kung dili ka makalapaya sa mga medyo mature lang, dili lang idaran. Mature na, di nakapili makasayo-sayo dito, then pwede nimo, what are the resources that you can give to the Lord? Pag mga batanon, kung wala may finances na makuan, then use your energy, use your stand. Kay labon bitaw, TikTok, maabtik kita ba? Di ba? Use your energy for the Lord. Whatever it is, ang ginapangayo, bitaw gyud sa Ginoo igsoon, not something nga wala ta. Di man taga pangayuan sa Ginoo, dili man ka pangayuan sa Ginoo gift nga wala sa imo ha. What the Lord is asking is, what do you have? Sa may nasa imo? Pila ka tinapay o pila ka isda? Wala man niya reklamo ang Ginoo nga, sa man ni, nag-offer pa ka, more ani mo ma-offer? Wala nagreklamo si Jesus. But He received the small that the little boy offered, and He used it for the miracles. It's the same thing. Your little talent and skills that you give to the Lord, pwede na gamiton sa Ginoo nga magmilagro siya. So kung maayo ka magluto, go ahead. Kung maayo ka manglimpyo, go ahead. Whatever it is. Sa may gasa nga naa ka. Maayo ka mo kanta. Ay lang, master key ka mo kanta diya sa kuan. Mag-live ka. Gamitan na para sa Ginoo. Maayo kay ka mo TikTok. Gamitan mo TikTok nga magkuan ka. Magsayo ka. Di ba na may uso karon katong gisayo nila gahapon no? Presentation. Katong, Lord, basta ka to. Kung pwede ito nimo nga mag-post kag mga TikTok about the Lord. Pwede kayo na magsayo-sayo. Dili man pud ta gabi po nang napoy uban mo yun, impierno na ka dili man pud na inana. Depende man na sa tong paggamit. Nung pumingon nga 666 na dili pod. Dili pod, depende na sa how do you use it? How do you use your platform? Although sige ko gingon nga basig busy na mo diya sa Facebook or sa kuan. Pero dili man pod na depende pod sa how we use it. So whatever it is, maayo kay ka sa computer, maayo ka sa techie ka, maayo ka sa mga decorate, whatever, then use your talent for the Lord. Kung guan kay ka, gabi kay ka mo ampo, di ba, usually atong mga mama, badugay kay mo ampo, no? Ampo, ganyan nagkaon ni ng mama. Di ba? Maabot pa nga apil ang farmers, ang bugas, ang nagkatay sa karni, Pero use that for God's glory. Ngayon nagkatawa na mama, tinuod ko. Pero use it, di ba? Then use that in your prayers. May mukha intercessor for the Lord. Di ba? Be an intercessor. Whatever it is, what is in your hand right now. Sa may gift nga gihatag sa Ginoo, then use it for His glory. Amen ba? Ingon din kung imong talent na jud kay sada kag smile, then pag smile na. You'll never know. You'll never know nga na kay makatagbo sa dalan, nga gabi na kay siya ka-depress, pero tungod nakita niya imong smile na tagaan siya go. Kung imong talent, kanang na-term ba nga ganda ra jud, gwapa ra jud ato ani. Then gamitan mo pagkagwapa for God's glory. Anything na pwede mo magamit for the Lord, use it to serve the Lord. Amen ba, brothers and sisters? So let's all stand. Manindog ta. Let's sing that song, katong ikaduha nga kanta. Yung diya, draw us deeper. Lord, ipaduol mi sa imo ha. Lord nga, madiscover pa dyan namo kung kinsa ka sa among kinabuhi. Lord, mas mailan pa yun ka namo. Let it be, brothers and sisters. I know that dagan challenges sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili tanan times excited ta. Dili tanan times nga malipayon ta. Di mga times that we feel weak. Last na lang yun niya, magkabala ka. Last na lang yun ako ingon. Di ba like I said,
there are lots of reasons why I shouldn't be here. Oh, pwede ako maingon nga, di ko magwali pa Sir Jerwin kay una ko'y tingog. And I'm still in the process of healing. Gikan sa ko miscarriage. Pero napagyapon ko din why? Because serving the Lord is not about kinsa-unsa lang atong gibati. It's not about our emotions. But it's all about kinsa si Lord sa imo. Na I've discovered na even if nakuhaan ko, even if dagang challenges, God has still is so good in our lives. Na even if dagan mi challenges, wala mi gipasagdan sa Ginoo. Even if grabe ang mga struggles, in moments that I am at my lowest, God comforted me. Even if no one is around me, but God is always with me. And that is something I grow in my relationship with the Lord. Basta discover pa na ako, kinsa gyud si Lord. And there may be moments sa itong pagpangalagad sa Ginoo nga, Lord, nganong kinalan ko man agian? Lord, nganong magkalisod-lisod pa man ko? Instead of complaining and asking the Lord, ask the Lord, Lord, how can I know you more? Ani nga sitwasyon. And ask the Lord, Lord, unsay imong will, ani nga sitwasyon sa akong pagpangalagad sa imo. And Lord, help me. Lord, that little that I have will be used for your purpose and for your glory and for your kingdom. Amen? So let's just come before the Lord, just worship Him in this place. The lifter of my head, your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Sing hallelujah, Lord, I honor you, O live to God. honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. Let's sing once again. Let's declare that the Lord is our Savior. He is our King. He is our Lord. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Say faithful. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord? Sing, we live to honor you, Lord. I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. Sing, I live to worship you. We worship
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord And me, and we live to honor you, Lord? live to honor you. Yes, Jesus. And I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. Right now, can you just come before the Lord? Just come before the Lord and surrender our lives before Him. Cry out before Him. Ask the Holy Spirit. Holy Spirit, asa ko nimo pagagamiton unsa na aspeto sa akong kinabuhi nga makapangalagad ko kanimo, Lord. Lord, i-reveal ka nako unsa imong tawag, unsa imong kabubuton sa akong kinabuhi, Lord. Help me to grow deeper and deeper and deeper in love with you. Lord, gamit ako na mas mailhan pataka, mas mutubo pa ako kanimo. Just come before the Lord. Let's cry out, Ginoong Diyos, 3 times and let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Lord, hear your people. Lord, hear your children. Lord, ikaw ang Diyos nga naitawag sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa imong mga katawan, Ginoo. Lord, reveal. Holy Spirit, Holy Spirit, walay mo gawas nililugaya, Lord, nga dili nila ma-discover kung sa imong tawag, kung sa imong kabubuton, unsa ang gasa nga ana sila, Ginoo. Lord, stir up the hearts of your people right now. Stir up the hearts of your people right now. The Lord, ikaw ang Diyos nga magapahinumdom, nga magapamuhat, magahikap silang kasing-kasing, Ginoo, nga kung unsa man ang mga gasa nga naa sila, Lord, ilang pagkagamiton alang sa imong gingharian, Ginoo. Siyala kaya la la suya kanya la suko na la kaya la shanda ya la siya la shanda la shola la kaya la shanda la siya la siya la siya la siya la shunda ya kanda la siya la shunda ya la siya la siya la siya la siya la siya la siya la shunda ya la siya la siya la siya la siya ya kama bala siya la 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 right now. If you are with your family, ingon ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung nakasi mong pamilya karon, uban kasi mong pamilya, just hold the hands of your family and let's pray together. Kung wala kay pamilya, I want you to find someone as family in Christ to pray for them. You hold them and I pray nga kitang tanan mahimo jud tang mga lagad sa Ginoo sa family. Kitang tanan, dili lang ta mutugot nga kita lang ang matinud-anon sa Ginoo, kita lang ang faithful, but pray for your whole family. Pray for your whole family nga silang tanan mahimo sila nga madasigon sa pagpangalagad sa Ginoo, nga ma-discover nila ang tawag sa Ginoo silang kinabuhi. And let's pray. Kung napa may mga kapamilya nga wala pa diya sa Ginoo, just pray for them. Just pray for them. Ask the Lord for salvation for your family. Just come before the Lord. Cry out, cry out. Ihilak, itawag sa Ginoo ang imong pamilya, igsoon. Ayaw tugutin nga ang kaaway makapamuhat sa inyong pamilya. Declare in Jesus' name, the blood of Jesus magatabon sa matag pamilya nato nga walay luna ang mga buhat sa kaaway, mga walay luna ang mga tentasyon sa kalibutan, mga pag-ilan sa kalibutan sa atong matag pamilya, sa atong mga kabatanunan. Just come before the Lord. Just come before the Lord.
Shialala, shialala, shialala. Shialala, shialala. Shialala, shialala, shialala. Shialala, shialala. Shialala, shialala. Shialala. Sa tanan na nasa ilang panimalay, go ahead and pray for your family. Pray for your family. Tawagay mo mga kauban sa panimalay and pray for them. Pray for them and declare that you will serve the Lord. As for you and your house and your family, you will serve the Lord. You will serve the Lord. Shialala, shialala. Shialala, shialala, shialala. Shialala, shialala, shialala. Shialala, shialala, shialala. Shialala, shialala. Lord, as a family in Christ, Lord, we come before you and we lift up each and every one, oh God. Lord, mamuhat ka. Among ginampo, tanan among mga kaigsunan nga nasa mga pagsulay, nasa mga struggles. Nagaampo mi, Lord, nga ikaw ang maghahatag og katubagan. Lord, we pray, your greater is you that is in, we declare, Lord, that greater is you that is in us than he that is in the world. Unsa man kabukat ang ilang mga problema, apan mas dako ka, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, Lord. Walay imposible kanimo. Ikaw maghahatag og katubagan sa mga problema, solusyon sa mga kabugaton sa imong mga kanakan in Jesus' name. Lord, we declare healing sa tanan nagbalatian sa ngalan ni Jesus. Lord, that ikaw mag-aayo by your blood, by your stripes, we are healed in Jesus' name. Lord, to those who are struggling emotionally, Lord, nag-aampo me that there will be peace. We declare shalom, shalom, shalom. Let your peace reign in each and everyone's heart, oh God. And Lord, we labaw sa tanan, nag-aampo me sa tanan nga backslide, tanan nga layo, napalayo na diya kanimo. Lord, we pray for restoration. We pray for revival. We pray, oh God, nimo mga katawan mo balik diya kanimo Ginoo. Lord, reveal yourself to them that they will realize that we are nothing without you. And so, Lord, we pray, matag pamilya nga naa dinhi, even nagatanaw sa online, ikaw yun ang magapanalangin, ikaw magapamuhat ka na mo, Lord. Dalaygon ka nga Diyos, ikaw ang magisimba, giday pasalamatan. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Let's declare, in Christ, we have victory today. We have victory today. In Christ, In Christ. we have miracles today. We have miracles today. In Christ, In Christ. we have healing today. We have healing today. In Christ, In Christ. we have blessings of Abraham today. We have blessings of Abraham today. In Christ, In Christ. we have positive thinking and speaking today. We have positive thinking and speaking today. In Christ, In Christ. we have dreams and visions from We have God. dreams and visions from God. In Christ, In Christ. we have faith in We have God. faith in God. If I change, If I change, everything changes. everything Amen. changes. Let's give God mighty clap. Amen. Yeah, let us proceed to our tithes and offering. Ato ang pasidunggan ang Ginoo, and let us prepare our tithes and offering as we give to the Lord. We give it wholeheartedly. Dili siya gi-oblige, no, but it is we give it all to the Lord. Kung unsay para sa iya. Amen. So it is part of our worship dira sa Ginoo, no. Usa ni siya sa ato ang pagsimba diya sa Ginoo. It's not for the pastors, it's for the glory of God and for His kingdom, and para ni sa expansion sa kingdom sa Ginoo. So let's pray for our tithes and offering. Yes, Lord, thank you, Father God, for this day. Salamat, Lord, that we have, Lord God, been called for your purpose and for your glory alone. We are made to worship you. And Lord, salamat kayo, Ginoong Diyos, sa imong pagpanalangin kanamo, Ginoo. Lord, we just pray that whatever, oh God, we give, Lord, we give it to you wholeheartedly with a cheerful heart, Lord God, Father, because you have been faithful to us, Lord. Amo kaning ibalik diya kanimo, Ginoong Diyos, Lord God, and we know that you have been our provider, Lord, and wala ka napakyas, Ginoo. Thank you for being so faithful, Lord, and we give it all to you, Father God, for the expansion of your kingdom. Bless your people more and more, every desires of their heart,
Father God. Ikaw, Ginoong Diyos God, ang mag-provide. You alone be praised, you alone be exalted. In Jesus' name we pray. Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord, so give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Palapakan sa nato ng buhay ng Diyos. Amen. So we are so thankful to the Lord no di ay sa na nahitabo gapon sa tong feeding at the same time gift giving gyapon to siya kay gift giving to siya because nanghatag-tag mga school supplies sa ato mga bata dito and also mga pagkaon nga gipang share sa atong mga kaigsuonan o mga ang service tanan-tanan no ato nang ibalik ang tanan dungog gimaya sa Ginoo and also padayon na to ang midweek service Wednesday 7 p.m. Mga igsuon, if you want to have a midweek service sa inyong balay, just approach Pastora Ira and you can message her kung gusto mo, no? And ang ato apong intercessory prayer, nadari every Saturday na siya. Actually, every Saturday na siya, 4 p.m. Pero gahapon, wala kanata dito sa atong activity. And also, Bible studies. We have Bible studies sa Tambo and at the same time, Bible studies Tambo, 7 p.m. every Friday and Wednesday sa LOP, 11 p.m. uban ilang Ate Queenie. And kung gusto po mo nga mag-Bible study sa inyong office or sa asa sa inyong panimalay, and kung gusto mo magpa-pray, no, na may padedicate ng sakyanan, unsa man na inyo ipadedicate, ang baby man, no, ayo lang nakasal kay wala pa man may mga license. Sunod na ang kasal. So ato ara nang i-work out. So God is so good. And padayon ang ato ang Sunday service 10 a.m. then hino. So let us just continue to serve the Lord with gladness and papasalamat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So akong giyang yung tanan sa pagpanindog and let us sing this song, For Thine is the Kingdom. Hallelujah. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. The kingdom and the power and the glory forever. Yes, Lord, salamat kay Ginoong Diyos o God sa karon nga adlaw. We are thankful, Father God, for your message today. Lord, to always remind us, Lord God, kung sa mong tumong, Lord God, nga anong nag-serve mi kanimo o nga anong naamin ining kalibutan o Diyos God, for the purpose, Lord God, of glorifying your name. Thank you, Father, that even as we go out from this place, be with us, guide us, and protect us, Lord, nga makaabot kami sa mong tagsa-tagsa kang panimalay nga safe o walay kakulian. Salamat kay Ginoo sa provision, even, Father God, for healing, Lord God, sa tanan balatian. Salamat o sa buo Diyos, Lord God, sa imong pagpamuha sa among kinabuhi, not just today, but for the rest of our lives, Lord, na mahimo kami nga kahayag, Ginoong Diyos, to wherever we are, Father God, for your glory alone, Father. Salamat kayo, Ginoo, sa imong pagpamuhat sa kanunay, Lord God, Father, pag-strengthen mo kanamo, Lord God, sa among tagsa-tagsa kakisuhanon ng kinabuhi. You alone be exalted. And now, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon those who joined Mindanao Full Gospel Church with their family and their community, both now and forever. And all of God's people declare, Amen. Magkinamustay sa mga isod.
basta anak ka. Why imposible? Why imposible? Why imposible? Basta unahon ka. Why imposible? Why imposible? Why imposible? Basta anak ka. Hey! Why imposible? Why imposible? Why imposible? Basta unahon ka. God bless everyone. See you next Sunday.